Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning to everyone. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay pinagkalooban ng Diyos ng ika-12 taon na anibersaryo. I-share ko lang po sa inyo ang history ng church ng River of Life Patasin. Actually, kami po ay isimen po dito sa lugar na ito 2008. So yun po yung start ng pagpunta po namin dito. So isimen po kami dito ng 2x2 mula dito sa block 36 hanggang sa block 50. So kami po na-assign po kami sa sa block 41. So yung unang pagpunta po namin dito, ang assignment po namin ay kami po ay magkaroon lang ng prayer walk. So, ayan po, pumunta kami dyan. Kami po ay nananalangin doon sa street. Nahipuin ng Diyos yung mga tao. So, yan, every Sunday pumupunta po kami dyan. Kami po ay pumupunta alas 3 ng hapon. So, yun po yung aming pagpunta dyan. So doon nag-start po yung tuloy-tuloy po namin pagpunta dito hanggang sa dumating yung time na nagkaroon po ng gawain, Bible study doon po sa dulo, sa Creekside. So bali, magkabilang dulo po yan, nung siguro mga nakakadalawang buwan na po ako doon. So umista po yung Bible study doon sa dulo na yon, sa may tawag dito sa Creekside na yan. Kasi dalawa yan. Isa doon, isa dito. So nung tumigil po yun, bumaba po kami sa may tabing ilog at doon nagkaroon uli doon ng opportunity. May nagbukas na bahay at yun po yung pamilya nila Brother William. So doon nag-start ulit yung Bible study. So tiyaga, talagang ipapakita mo talaga yung dedication. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa dumadami na yung tao at palipat-lipat na rin po yung Bible study. Mayroon sa block 36, sa block 44. So yan o, tumagal kami sa block 44. Kaya yung anniversary natin dyan din gaganapin sa block 33 sa covered court. So yan po, nakakita po kami ng place sa block 50. So doon po, nag-settle po kami. Dineclare po namin na May 22 mag-start po kami ng church. 2012 po yan. So salamat po sa Panginoon. Yun po ay nag-materialize. Nag-start po kami. Napakabuti ng Diyos. Sinamahan po kami doon sa gawain na yan. Tuloy-tuloy po kami na nag-church service every Sunday. Then yung mga Bible study tuloy-tuloy. So again, sa kabutihan po ng Panginoon, dahil dumadami na po yung tao, kami po ay nanalangin ng favor ulit sa Lord na bigyan tayo ng masasabi natin sariling property. At tunay nga po na ang Diyos ay tapat. Tumutugon po siya. Ito po yun, pinagkalooban tayo rito sa block 35. So ito na po yun. Bahay lang po ito. Then unti-unti, ni-renovate po natin. Pinaganda po natin. So yun po ay sa tulong at biyaya po ng Diyos. Then sa mga tao po na ginamit ng Diyos, instrumento din para maitayo po yung church. Talagang salamat po talaga dahil ang Diyos po talaga yung nagbibigay ng mga tao na magiging kasama mo sa ministry. So hanggang ngayon, talagang malaki na yung improvement ng church. Salamat po. Yun po yung maiksing history na talagang sinisikap po paiksiin talaga kasi mahaba talaga. So salamat po sa Panginoon na tayo ngayon ay magsiselebrate po tayo ng 12 years anniversary. So 2012, 2024, so 12 years po tayo. So salamat at nawa ay kung hindi pa dumating ang Panginoon, tuloy-tuloy pa rin tayo. So yun po yung ating goal, yun ang ating vision. Na marami pang mga tao talaga madala natin sa Panginoon. Yun ang ating pinaka-goal. So salamat po, to God be the glory at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.
Ayun, ako si Mike Dumundon. Mula nung 2017, mula nung January 2017, in-invite ako dito ng isa talaga sa mga kaibigan ko sa high school noon, si Marlon. Isa din siya sa mga naging masipag sa paglakad sa Panginoon. Then, in-invite niya ako dito, pumunta dito sa church. Ayan, umattend. No, so umabot ng isang linggo before ako makapunta, no. So hinatid niya ako papunta dito. Then syempre, may mga ibang churches na pinuntahan nun, pero di ko inaasahan na mag-i-stay ako dito for almost or halos lumagpas na siya ng 7 taon, no. So 2017 January, nagsisimula ako noon. Umattend sa mga discipleship trainings, prayer meetings, lahat. In-invite din ako ng mga kasama ko sa seminars. Madami yung tao na kilala na talagang tumulong sa akin na mapalapit pa sa Lord, makilala. At syempre, nagkaroon din ng fellowship between sa bawat isa. And dumating yung time during August na same year pa din kung saan nakita ko na lang yung sarili ko na tumatayo na din sa harapan for MC, no, nagsasalita na din sa harapan, at di ko din ina-expect na darating din yung time na talaga na gagamitin ako ng Lord, no. Naging part din ako ng music ministry under apprenticeship nung time na yon. So nakakatuwa dahil sa tagal ng panahon, sa tagal ng taon na ginugol ko dito ay hindi ko lang siya basta na-enjoy, kundi talaga mas lumalim yung mga bagay na pinaniniwalaan ko. Mas naintindihan ko yung mga bagay na tinuturo dito. Mas nagkaroon ako ng malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Dumating ang panahon na kung saan kami na din yung ginagamit sa worship team, ministry. Ayan. Then dumating din yung time na dumating yung pandemic. And syempre inilagay ng Lord yung iba kong mga kasama patungo sa iba't ibang churches, no, ibang plano, naging worship leader, no. So para sa akin, hindi ko inaasahan yung mga bagay na yon hanggang sa ginamit na din ako para magsalita sa harapan. Napakaganda ng journey, kasi hindi ko to inisip na ganito yung mangyayari sa akin mula nung pumasok ako dito na magsimula nang pumunta ng Sunday service. Ang inisip ko lang nun dati, halos umupo, no, pero hindi ko po inaasahan na talagang tumayo sa harapan ng mga tao at magkwento naman sa kanila kung ano yung mga natutunan ko. Madami akong buhay na narinig, madami akong tao na nakausap, mga buhay at puso na shinare nila sa akin. So, marami din akong pagbabago na ginawa sa akin ng Panginoon na naging dahilan kung bakit talaga ako nananatili pa din sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng problema, nandun pa din yung pangako ng Panginoon. Kaya ngayon, talagang natutuwa ako dahil patuloy kada taon yung talagang paglago ng church at itong parating na anibersaryo, no. So muli happy anniversary sa River of Life Batasin. So napunta ako dito sa River of Life Batasin noong August 2021. And nandito na ako since August. And simula is yung mama ko ma-attend. And nainganti niya ako na umattend din dito sa River of Life Batasin. Nung una is naiilang ako kasi bagong mukha and bagong church din para sa akin, bagong environment. Medyo nakakahiya. And sabi natin hindi ako ganun ka-consistent, pawala-wala, palitaw, ganun. Tapos dumating yung time na nagtanong ako kay Lord kung saan niya ako pwedeng ilagay, and ready na ako mag-serve sa Kanya. Umabot ang 1 year na nandito pa rin ako at wala akong ginagawa. Kinausap ko si Lord at sabi ko is ready na ako sa kung anong ipapagawa niya sa akin. Then dumating yung pagkakataon na tinanong ako ni Pastor Gervis kung
gusto ko bang sumama sa pag-evangelist niya. And sabi ko, sige, gusto kong ma-experience kung baka ito na yung pinapagawa sa akin ni Lord. And sinubukan ko, and tumagal naman. Halos dito nahubog yung faith ko sa kanya dahil sa pagsama-sama ko kay Pastor, and dito din na buo yung knowledge ko about Him, kay Jesus, and kung paano siya kumilos, kung paano yung naging buhay niya dito, at kung paano niya tignan yung mga tao. Ang message ko lang is lumago pa ang church. Ang mga tao is mag-step up talaga. Makita nila yung kalagayan ng mga unbeliever, ng mga tao pa na nasa labas. Reach out natin ng River of Life Batasin. At magkaroon ng unity sa bawat isa sa atin, na kahit na may problema is may unity pa rin tayo.
dito palit tayo hikinig-palitan. Ayan. Happy 12th anniversary, River of Life Batasin. 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 More blessing, more power to come.